Okay, let's start. Lesson 14. Analysis of indeterminate beams. This time, gagamitan natin ng consistent deformation method. So, bago yon, i-discuss muna natin yung concept nito, then we'll solve one problem dito sa video. Okay. So, intro. Statically indeterminate structures. What do we mean by statically indeterminate? So, nasabi ko na ito sa inyo sa klase natin. A structure of any type is classified as statically indeterminate when the number of unknown reactions or internal forces exceeds the number of equilibrium equations available for its analysis. Ilan ba yung equilibrium equations natin? Kapag 2D, di ba, mayroon lang tayong tatlong equilibrium equation. So, kapag daw yung number of unknown reaction mo ng isang structure, let's say sa isang beam, more than 3, it is classified as statically indeterminate. Kapag 4 yung unknown, may sobrang isa, so ang tawag doon, statically indeterminate siya to the first degree. Ngayon, ang statically indeterminate structures, ito ang mostly ginagamit sa real life structures natin. Statically indeterminate beams. Kung mapapansin nyo, yung mga framing system natin sa mga buildings, kung paano yung connection ng mga beam, fixed to fixed po yan. Or restrained. Sa magkabilang end, di ba? Fixed to fixed. Statically indeterminate yon kasi 6 yung unknown mo doon. So, may sobrang 3 unknown. So, mahalaga na alam natin kung paano mag-analyze ng statically indeterminate structures. Kasi nga po, ito yung pinaka ginagamit. Kasi mas safe din po ito. Yun yung isa sa advantage niya. So, di-discuss ko saglit yung advantages at disadvantages ng statically indeterminate structures. Una, yung advantages niya, yung stress at deflection na nangyayari sa statically indeterminate structures ay smaller kung ikukumpara mo sa determinate structures. Paano nangyari yon? Kasi mas marami siyang support. O katulad sa fix-fix. Kung i-compare mo ang fix-fix sa isang simply supported beam, malamang mas malaki yung deflection sa simply supported beam. Next, it has a tendency to redistribute its load to its redundant supports in cases where faulty design or overloading occurs. So, ito yun. Kapag kasi marami kang support sa isang structure, yung na-experience niyang load is parang madi-distribute sa mga supports na yon. So, ang resulta nun, magiging minimal ang may experience niyang kumbaga stress and deformation. Parang same lang din dito sa una. So, kapag minimal lang may stress niyang stress and deformation, kapag minimal lang yung may experience niya, maliit ang chance na mag-fail. Maliit yung chance na maging faulty design siya. Maliit din yung chance ng overloading. Kasi marami nagsusupport sa kanya. And then dito naman tayo sa disadvantages. Madalas, mas mahal po ang pag-construct ng indeterminate structures compared sa determinate structures. Kasi nga mas marami kang support di pag mas marami kang support, mas marami kang materials na kailangan, and then kung mas maraming material, edi mas mataas yung bayad. I mean, mas marami kang bibilin. Okay? Pero mas safe naman siya, no? And then the last disadvantage is differential displacement of the supports will introduce internal stress in the structure. Ngayon, sa indeterminate structures kasi, hindi mo maiwasan ang displacement sa iyong mga supports. Meron tayong tinatawag na differential displacement. Ibig sabihin yan, yung maliliit na displacement sa supports. Okay, kapag ganun kasi mangyayari daw, yung mga differential displacement, mag-introduce po yun ng internal stress.
makaka-experience ng internal stress yung ating structure, and as a result, mas mahirap siyang i-analyze. Kaya po mas mahirap na ang solution or ang computation natin dito sa indeterminate structure compared sa determinate structure. Okay? Mahaba-haba ng solution to, guys. So, intindihin nyo mabuti tong concept na i-discuss ko. Mag-i-start po tayo sa force method. May dalawang method kasi ng pag-analyze ng indeterminate structure. Una, yung tinatawag nating force method, or ito yung consistent deformation method. And then yung pangalawa, yung displacement method. Okay, under sa displacement method, may dalawang method. Specific method. Yun na yung moment distribution method tsaka slope deflection method. So generally, dalawa lang talaga, no? Force method tsaka displacement method. So sa force method, ito na yung consistent deformation method. So, si force method is dinevelop ni James Clerk Maxwell noong 1864, and then later in-improve ni Otto Moore tsaka ni Müller-Breslau. Okay, this method was one of the first available for the analysis of statically indeterminate structures. Okay, ang ibang tawag kay force method is yun nga, yung consistent deformation method, yung tinatawag din siyang flexibility method, tinatawag din siyang compatibility method. Okay? So this method essentially involves removing enough restraints from the indeterminate structure to render it statically determinate. So this method involves yung temporary removing a support, no? Magdidepende yan sa degree of indeterminacy niya. Kunyari, kung statically indeterminate siya to the second degree, so magtatanggal ka ng dalawang support pansamantala or dalawang reaction pansamantala. Okay, pag natanggal mo yung dalawang reaction, ang tawag na sa beam mo is primary structure, no? Or primary beam. Yung primary beam, yun na yung beam mo na kung saan tinanggal mo yung dalawang sobrang reaction. Kung statically indeterminate siya to the second degree. Mamaya i-explain ko naman isa-isa ano yung process niya. So parang overview lang to. And then the excess restraints removed from the given indeterminate structure to convert it into the determinate primary structure are called redundant restraints. And the reactions or internal forces associated with these restraints are termed redundants. So basically, no, kunyari, prop beam. Diba? Na-introhan ko yung prop beam sa inyo. Ang prop beam, fix sa isa, roller sa isa. Si prop beam, statically indeterminate siya to the first degree. So, may isang sobrang, tawag dito, may isang sobrang reaction. Ngayon, yung isang sobrang reaction na yon tatanggalin mo. O, pipili ka doon sa 4 na reaction kung anong tatanggalin mo doon. At yung tinanggal mo reaction, ang tawag doon ay redundant. No, redundant yung tawag doon. Okay, so ito yung pinaka-overview ng dalawang method. Na banggit ko kanina, no, na dalawa yung method natin generally. We have the force method saka displacement method. No, nagre-record naman. Okay, so ang bali sa force method, ang pinaka-unknown talaga natin dito is yung forces. Yung mga reactions, yun yung sinosolve natin. Tapos yung gagamitin nating equations or formulas para ma-solve yung forces na ito is yung mga compatibility equation natin and yung mga force displacement equation. So mamaya ma-encounter natin to, no, as we solve one problem. And then the coefficient of the unknown natin, we call it the flexibility coefficient. Okay? Ang pinagkaiba ni force method sa displacement method, yung unknown mo naman sa displacement method, ito yung next topic natin, lesson 15, displacement method, part 1. Ang unknown mo naman is displacement or deflection. And then yung equations used para ma-solve yung displacement na yun is equilibrium equations. So yung fx, fy, moment. Okay? And then yung force displacement din, katulad sa force method. And then, ang tawag naman sa coefficient
sa displacement method is the stiffness coefficient. So dito muna tayo mag-focus ngayon sa force method, no? Ang unknown natin ay mga forces or reaction, and then gagamitan natin ng compatibility equation tsaka force displacement equation, and then yung coefficient na involved sa ating mga solution is we call it the flexibility coefficient. Okay, so ngayon ito makinig ng mabuti kasi i-discuss ko na tong general procedure ng consistent deformation method or ng force method. So, I will use an example beam sa pag-discuss ng procedure niya. So, mag-consider tayo ng isang prop beam. Okay? Fix sa A, roller sa B. Lagyan natin ng load, P. Point load lang muna. No, pinaka-simpleng example. And then, yung elastic curve niyan, syempre, magbabend yan, di ba? Mag-i-smile, magiging ganyan. Ganyan yung itsura. Now, alam natin na itong prop beam is indeterminate to the first degree. Paano natin nasabi? Kasi 4 yung reaction dito. Tatlo lang yung equilibrium equation. Fx, Fy, tsaka moment. So, may sobrang isang may sobrang isang unknown. Kaya siya tinawag na indeterminate to the first degree. So, kapag ganun yung case, kailangan natin ng additional equation para ma-solve lahat ng reaction dito. Okay? O, kapag indeterminate to the first degree, meron kang isang redundant reaction. Kapag indeterminate to the second degree, edi dalawa yung redundant reaction. Okay? So, basically, yung pinaka first step, no? Tignan mo kung ano yung degree of indeterminacy ng beam mo, and then, doon mo malalaman kung ilan yung redundant reaction. So, dito, nalaman natin na first degree, yung degree of indeterminacy niya. Kasi, di ba, yung R plus I is, R plus I minus 3M. Yun yung formula natin, di ba? So, dito nalaman natin na first degree, one redundant reaction. Ngayon, pipili ka ng isang reaction dito sa beam mo na tatawagin mong redundant. Okay? Meron kang vertical force sa A, may moment ka sa A, may horizontal force ka sa A. Tapos meron kang vertical force sa B. So you have 4 choices. Okay, ano yung rules natin sa pagpili ng redundant? Wait lang. Dapat malaman nyo. Okay, ang first rule sa pagpili ng redundant is dapat ang maging outcome mo is a simple beam or cantilever beam. Yung outcome tinatawag nating primary beam. Okay, primary beam ang tawag natin sa beam na kung saan natanggal na yung redundant reaction. Again, ito yung rules sa pagpili ng redundant. So, dapat daw, kapag pipili ka ng ng redundant, ang magiging primary beam mo is either simple or cantilever. Next, the reaction must not be equal to 0. The reaction must not be equal to 0. Ibig sabihin, kunyari sa prop beam, yung kanina, yung beam natin. Alam natin na yung AX dito is 0, di ba guys? Yung horizontal force sa A is 0. Kasi wala ka namang external load na horizontal. So, ibig sabihin nun, bawal mo piliin si AX as your redundant. Bawal mo piliin si AX as your redundant. So, tatlo na yung choices mo dito. Yung moment sa A, yung vertical reaction sa A, tsaka yung vertical reaction sa B. So, ito yung rules, no, sa pagpili ng redundant. Una, dapat yung primary beam is a simple beam or cantilever. Pangalawa, the redundant reaction must not be equal to 0. Yung pangatlo, ito ata yung dapat determinate the beam
should be determinate. Confirm ko mamaya kung ito yung pangatlo, pero parang connected kasi itong pangatlo dito sa una. No, kasi determinate naman na yung simple beam tsaka cantilever. Okay, so tandaan nyo to. Ito yung pagpili ng redundance. So, dito sa case natin, sa ginawa kong example, okay, ang pipiliin kong redundant dito is yung vertical reaction sa B. Okay? Ayokong piliin yung horizontal reaction sa A. Kasi 0 na yon. Alam kong 0 na yon. Kasi wala ka namang horizontal load dito. 0 na yon. Okay? Pwede kong piliin yung moment sa A. Piliin ko yung moment sa A, tatanggalin ko. Magiging pin support na lang to. Kung ganun yung gagawin ko. Diba? Magiging pin support kung tatanggalin ko yung moment sa A. So, magiging simple beam siya kung ganun. Yung vertical reaction sa A, hindi ko pwedeng gawing redundant. Hindi ko pwedeng piliin. Kasi pag tinanggal ko yung vertical reaction sa A, ang natira sa akin, yung moment sa A, tsaka yung horizontal reaction sa A. Eh, wala namang ano yun, support representation yun. Wala naman tayong support na moment tsaka horizontal force, diba? Walang ganun. Ang meron lang is vertical and horizontal force, which is pin. No? So, two possible redundant forces lang ang pwede mong piliin sa prop beam. Either yung vertical reaction sa B or yung moment sa fixed support. Yung vertical reaction sa roller or yung moment sa fixed end. So, dito sa explanation ko, ang tinanggal ko na reaction or yung ginawa kong redundant reaction is yung vertical reaction sa B. So, magiging ganito siya. Okay? Anong beam to? This is a cantilever beam. Na-satisfy natin yung first rule sa pagpili ng redundant cantilever. Okay, the unknown reaction at B or BY is considered redundant and therefore temporarily removed from the beam. Okay, temporary lang po to, tinanggal lang po natin siya muna para pwede nating ma-solve mamaya yung reaction sa kanya. Ito kasi yung method talaga dito sa first method, yung procedure. Tanggalin mo yung redundant reaction. Okay, now, the beam at point B deflects downward due to the applied load P. O, diba, since dito, kanina sa actual beam natin, itong unang beam, meron kang support dito. So, ang deflection mo sa B is 0. Eh, ngayon, tinanggal mo na yung support sa B. Eh, magde-deflect na ngayon to. Okay? So, ganito na yung elastic curve niya. Tatawagin natin tong delta B or YB kung gusto nyo. Okay lang naman. Okay, delta B. Again, ito yung primary beam natin, guys. No? Primary beam ang tawag natin kapag tinanggal natin yung redundant. Ito naman, yung original beam natin is called the actual beam. So, tandaan nyo yung mga terminologies para di kayo malito later on sa pag-solve. Okay? So, actual beam, original beam, primary beam pag natanggal na yung redundant. Okay, now, magko-consider ako ng another beam. I mean, the same beam, ito pa rin, yung itsura ng primary beam, pero wala yung load P. Okay? Ang ilalagay ko dito is yung reaction sa B. Okay, kumbaga yung tinanggal kong redundant kanina, nilagay ko dito, pero wala na yung load P. Ito, assume direction si BY ha. Pwede tong pababa, pwedeng pataas. Okay, assume. Ngayon, yung deflection, yung elastic curve nito is magiging ganito. Magde-deflect siya pataas. Okay, and by the principle of superposition, yan, the unknown reaction at B causes the beam at B to deflect upwards. So, ano ba itong superposition? Itong superposition lang, guys, ang pinaka-main concept nito is yung actual beam daw natin, pwede natin paghiwa-hiwalayin yung mga applied loads. Okay? Kumbaga yung actual beam natin, pwede natin siyang isa-isahin. In this case, kumbaga dito, sa primary beam, yung load P lang kinonsider ko. And then dito sa other beam ko, yung
reaction sa BY lang yung kinonsider ko. So, ito, magde-deflect si BY ng YBB. Okay, ano yung ibig sabihin ng YBB? Ito ay deflection sa point B caused by a force at B. Or caused by a reaction at B. So, yung unang subscript, di ba may dalawang subscript to, BB. Yung una na B is location nung deflection. And then, yung pangalawang B, or pangalawang letter is location nung force na nag-cause ng deflection. Okay, so paano basahin to? Deflection sa B caused by a force sa B. Okay, so tatawagin ko tong beam na to as yung beam na kung saan applied yung redundant BY. Okay, balik tayo sa principle ng superposition. Sa principle ng superposition, again, ito daw yung actual beam natin, pwede natin siyang hati-hatiin or i-separate. Kunyari, itong beam na to is now equal to this primary beam plus the beam where the redundant BY is applied. Okay, kapag pinag-add mo yung effect nitong dalawang beam, ito daw yung kalalabasan. Yun yung principle ng superposition. Okay? So, may mabubuo tayo dito ang compatibility equation when in terms of deflection. Okay, sa actual beam natin, ang original na deflection sa B ay 0. Diba? Sa primary beam natin, nagkaroon ng deflection sa B caused by a unit load P. Unit load daw. Caused by a load P. Any load to, any load P. And then, dun sa redundant, na kung saan applied, dun sa beam na kung saan applied si redundant BY, nag-cause din po siya ng deflection na YBB. So, may mabubuo tayong equation dito in terms of deflection. No? So, dito sa B, magiging 0 is equal to negative delta B, negative kasi pababa siya, plus positive YBB kasi pataas siya. Okay? Yung nabuo nating equation na yon, nung in-apply natin ng superposition, we now call that the compatibility equation. Okay? So again, 0, nasa huli lang yung 0 dito. 0 is equal to negative delta B kasi pababa plus positive na YBB. So ito na yun. Negative delta B plus YBB is equal to 0. Kapag nilipad mo yung delta B sa kabila, maging positive siya. So you have therefore YBB is equal to delta B. So kumbaga, yung deflection na kinos ng load P is equal to the deflection caused by the redundant BY. Which is true naman, di ba? Kasi 0 naman talaga yung ano dito. 0 naman talaga yung deflection mo dito originally. So kung ano man yung kinos na deflection ng load P, kung tatanggalin mo yung redundant dito, dapat yun din yung ibalik ni BY na deflection para maging 0 yung deflection dito. So, kaya we have this equation na kung ano yung deflection caused by the load P, which is delta B, should be equal to the deflection caused by the redundant BY. So, YBB is equal to delta B. Okay. Now, let's further simplify itong compatibility equation natin. Okay. So, let's consider yung last beam kanina. Yung deflection na kinos ni YBB. Kinos ni redundant BY. Okay. YBB dapat. We can obtain YBB by applying the principle of virtual work. Bakit na yung ganito? Wait lang. Ito muna. Huwag nyo muna pansin itong compatibility equation sa baba. We can obtain YBB by the principle of virtual work. Yung virtual work method natin sa midterm. Kasi deflection si YBB, di ba guys? So, gagamitan natin siya ng virtual work method. Ano yung step? Ano yung step para sa pagkuha ng deflection sa virtual work? Di ba, kung maalala nyo,
kapag kukuha ka ng deflection, mag-a-apply ka, o kunyari deflection sa B, mag-a-apply ka ng unit load sa B, di ba? So magiging ganito. Sa virtual work, mag-a-apply ka ng unit load sa B para ma-solve itong YBB. Itong unit load na to, magkakos din siya ng another deflection. Tatawagin nating FBB. Magkaiba si YBB kay FBB. Okay, si YBB is caused by the redundant BY. Si FBB is caused by the unit load. So, ang tawag dito sa beam na to, we call this the virtual beam, no? Na kung saan may unit load na applied sa B. Sir, ano tong FBB? Bakit F? Bakit F yung ano natin, yung notation natin dyan? So, itong FBB is actually called the linear flexibility coefficient, or in this context, tatawagin ko siyang virtual deflection. Itong virtual deflection na term, pauso ko lang to para mas mas magets natin yung concept ni FBB. Kumbaga, siya yung deflection caused by a virtual load na 1. Kasi virtual load naman tong 1 dito di ba? By the principle of virtual work. So, tatawagin ko si FBB as virtual deflection. Pero ang talagang tawag sa kanya is the linear flexibility coefficient. Ito yung nasa second slide kanina. Ito yun, Yung coefficient natin ng unknown is flexibility coefficient sa force method. Okay. Balik tayo doon. Okay, ngayon, si virtual deflection sa FBB at a certain point caused by a virtual load, kapag minultiply mo siya sa actual corresponding reaction, in this case sa BY, kasi diba yung totoong reaction mo naman dito is yung BY, hindi yung 1. Kapag daw minultiply mo si FBB sa BY, makukuha mo daw si YBB. So, ang maging formula dyan, YBB is equal to BY times FBB. Okay? So, kaya yung compatibility equation natin kanina, etong si YBB actually, pwede mo nang palitan to ng BYFBB. So, balik-balikan nyo lang yung video, backward nyo na lang yung video kung nalilito kayo. Ngayon, ang next step na dito guys is to solve for deflection. Diba may nabuo na tayong compatibility equation. We have this one, delta B, negative delta B plus BYFBB is equal to 0. Ang pinaka-goal naman talaga natin in the first place is para kunin yung tinanggal nating reaction or yung redundant reaction. Ano ba talaga yung value ni BY? Yung actual value niya. So, masosolve natin yon kapag nasolve na muna natin si delta B tsaka si FBB. And take note, si delta B tsaka si FBB, these are deflection. Deflection to. Okay, so, paano ba mag-solve ng deflection? Di gamitan mo ng DIM, area moment, or virtual work. So, in this case, virtual work po yung ituturo ko. No? So, kapag na-solve na natin si delta B tsaka si FBB dito, isa na lang yung unknown natin, si BY. Masosolve na later si BY. Kapag masosolve mo na si BY, balik ka sa actual beam mo. Known na si BY doon, pwede ka na mag-moment sa B or mag-moment sa A para masolve yung other reaction. Yun yung general procedure niya. Okay, considering a prop beam. Para mas magets nyo, uulitin ko ulit yung procedure natin. Pero this time, medyo detailed siya. Okay? Medyo detailed siya. So, force method, procedure for analysis. So, ito naman talaga yung pinaka step 1. Applyan natin ng principle of superposition. Ang unang gagawin, i-determine nyo muna kung ano yung degree of indeterminacy ng structure or ng beam.
No, tatawagin nating N yon in this case. So, specify the N unknown redundant forces or moments that must be removed from the structure in order to make it statically determinate and stable. So, first step is to solve for the degree of static indeterminacy. Okay, kanina prop beam po yung kinonsider natin. Ngayon naman, mag-consider tayo ng another type of indeterminate beam. We call this a continuous beam. Okay, indeterminate po to, no? Okay, kung isosolve natin yung degree of indeterminacy nito, we have ilang reaction? 1, 2, 3, 4, 5. Minus 3. That is 2. So, itong beam na to is statically indeterminate to the second degree. May sobrang dalawang reaction. O, ngayon, dun mo i-base kung ilang redundant ang tatanggalin mo. So, magtatanggal ka ngayon ng dalawang redundant kasi indeterminate siya to the second degree. Ngayon, anong tatanggalin natin dito? O, recall nyo yung rule ng pagtanggal ng redundant. Okay, ang tatanggalin ko dito is itong reaction sa B and reaction sa C. Bakit? Para maging simple beam siya. Okay? Tatanggalin ko yung reaction sa B and reaction sa C. Yun yung consider kong redundant. Okay? Now, step 2. Using the principle of superposition, draw the statically indeterminate structure. Ito na yon. And show it to be equal to a series of corresponding statically determinate structures. So, itong actual beam natin, nga pala, ito yung elastic curve niya, no? I-show natin na equal daw siya sa series of corresponding statically determined structures. So, kanina, no, yung principle of superposition, pwede mo actually paghiwa-hiwalayin. Yung una, yung primary beam mo. Yung primary beam, again, yung natanggal mo na yung redundant dito. Okay? Now, i-add mo yung effect ng both redundant reaction mo. So, unahin mo muna si BY. In this case, inassume ko siyang pababa. Inassume kong pababa si BY. Okay lang yan. Pataas or pababa, okay lang. Effect ni BY sa structure. And then, i-add mo ulit yung effect ni CY. Hindi mo pwedeng pagsamahin sa isang beam yung effect ng dalawa. Yung effect ng both redundant reaction mo, hindi mo pwedeng pagsamahan sa isang beam. Kailangan mo silang ihiwalay. Again, assume direction lang po to. Pababa. Okay? Next step, sketch the elastic curve on each structure and indicate symbolically the displacement or rotation at the point of each redundant force or moment. Okay, so ang elastic curve, dito muna tayo sa primary beam, is ito. Okay, mag-smile po siya due to the loads P1 and P2. And then magkakaroon ka ng deflection sa B, tatawagin natin delta B, and also deflection sa C, delta C. Okay, dito naman, sa beam natin na kung saan yung redundant BY ang applied. Same elastic curve. Okay. Ito, gagamitan na natin nung subscript kanina, no? Yung YBB tsaka YCB. Paano basahin to? YBB is simply the deflection sa B caused by a force sa B. Nandito kasi yung force natin sa B, di ba? BY. Kaya B yung last letter dito sa deflection niya. Ito naman, deflection sa C caused by a load sa B. Kaya YCB. Ganun na lang siguro yung magiging rules natin dito sa sa mga notation natin. No, yung deflection caused by the loads is tawagin nating delta. Para di kayo malito, tawagin nating delta. And then yung deflection caused by the redundant reaction, tawagin nating Y. Tapos mamaya yung deflection caused by a virtual load, tawagin nating F. Okay? So YBB, YCB. Tapos sa last beam natin,
Okay, ito naman is YBC. Deflection sa B caused by a unit load sa C. A unit load caused by a force sa C. Ito naman YCC. Deflection sa C caused by a force sa C. Okay? So, yun yung first step. Basically, yung principle of superposition. Okay? Kapag nagawa mo na to, kapag na-sketch mo na lahat to, pwede mo na po gawin yung compatibility equation. Okay? Write a compatibility equation for the displacement or rotation at each point where there is a redundant force or moment at naglalag. Okay, compatibility equation. So dito, gagawa tayo ng compatibility equation. Yung parang ginawa natin kanina sa prop beam. Okay, ang isang tip dito yung magkahilera lang, tignan nyo. Yan o. So ito, delta B, YBB, YBC. Okay? Sa case na to, lahat nito ay pababa. So again, yung talaga namang deflection sa B is 0. So yung magiging equation natin dito is 0 is equal to delta B plus YBB plus YBC. Eh sir, pababa siya. Ba't ginawa mong puro plus? Hindi ba kanina sa deflection, ay sa prop beam, ginawa nating minus yung ano, yung pababang deflection. Guys, lahat naman po sila, oh, lahat naman sila is pababa. Okay, yun yung, bakit ko inassume na pababa yung ano, yung BY tsaka CY. Para lahat na lang sila pababa, pababang deflection. Okay, so ang gagawin ko na lang, gawin ko na lang positive silang lahat. Pareho lang naman eh, di ba? Kung sakaling 0 is equal to negative delta B minus YBB minus YBC, pareho lang yon sa 0 is equal to delta B plus YBB plus YBC. Pareho lang naman yon, no? Ito lang magkahilera. Next, may isa pa tayong compatibility equation dito naman sa C. Okay, yung deflection, yung original deflection sa C is 0 naman talaga. So, pwede mo sabihin na 0 is equal to delta C plus YCB plus YCC. Ito na yung compatibility equation natin. Pero hindi pa ito na-simplify. No? Papalitan pa natin tong YBB and YBC in terms of yung virtual deflection. Para po lumitaw yung BY tsaka CY. Kasi yun naman talaga yung goal natin dito eh. Masolve yung reaction sa B and reaction sa C muna. Okay? So, paano gagawin doon? I-simplify natin to. Okay. Pansinin nyo tong beam dito. Tinanggal ko na. Tinanggal ko yung BY. Tinanggal ko yung CY. Pati yung mga notation ng deflection. Okay, so eto, lalagyan ko ng unit load. Papalitan ko ng unit load 1. Ito na ngayon yung virtual beam ko when unit load is at B. Okay? So, virtual beam, therefore, virtual deflection na yung nandito. Yun na yung F. So, ito, tatawagin kong FBB. Kasi ito yung deflection sa B when unit load is at B. Ito naman, FCB. Deflection at C when unit load is at B. Same ang gagawin ko dito. Yung CY kanina, gagawin kong 1. Ito na ngayon yung virtual beam ko when unit load or itong 1 na load is nasa C. Deflection. Virtual deflection na ulit to kasi virtual beam to. Okay, so ito magiging FBC, FCC. Dapat guess nyo na yan kung ano yung FBC, kung ano yung FCC. Okay. Yung rule natin kanina, para lumitaw guys yung BY tsaka CY sa reaction na to, diba meron tayong na-prove kanina or na-explain kanina na itong YBB pala is equal to FBB times BY. Diba? Si YBB is equal to FBB times BY. BY yung original load dito, diba? So, para hindi malito, kung nasan yung virtual deflection mo, tignan mo yung naka-apply na load kanina doon, tapos yun yung multiply mo sa kanya. In this case, kunyari, si YBB. Si YBB, nandito yun kanina, di ba? Nandito si YBB kanina.
So, si YBB is simply equal to FBB times BY. Yun yung load kanina dito, BY. And then, si FCB naman, si YCB, andito yung YCB kanina, no? YCB. Si YCB is equal to FCB times BY also. Kasi yun yung load dun sa beam na to. O, ganun din yung gawin mo dito. Si FBC, si YBC, kako sana, ito si YBC. Diba nandito kanina si YBC, napalitan na ng FBC. Si YBC is now equal to CY yung load dito kanina, diba? Times FBC. And then si YCC is equal to CY kasing load dito kanina times FCC. So, yung compatibility equation natin magiging ganito. Okay, si YBB napalitan ng BY times FBB. Si YBC, which is nandito kanina, napalitan ng CY tsaka FBC. Dapat guys, sa compatibility equation nyo, kung dalawang redundant reaction, dapat magkasama sa isang equation yung dalawang unknown, BY and CY. Kung parehong BY to, may mali sa equation mo. Dapat dalawa magsama sila. Kasi ang gagawin talaga natin dito is 2 equations, 2 unknowns to. Okay? So, dito naman sa second compatibility equation, pwede to maging, si YCB magiging, saan ba si YCB? Nandito siya kanina, di ba? So, si YCB magiging FCB times BY. Tapos, si YCC, ito si YCC, yung nandito kanina, magiging FCC times CY. Okay? O, ngayon, isosolve mo na si delta B, delta C, FBB, FCB, FBC, FCC. Isosolve mo na lahat yan using any deflection method. Pero, dito sa topic natin na consistent deformation, we will be using the virtual force or the virtual work method. Kasi force method to eh. Okay, yun yung gagamitin natin. So, dapat na-master nyo na yung virtual work. Kasi, hindi kayo makakasabay dito kung hindi nyo pa rin alam kung paano mag-solve ng deflection using virtual work. Okay? Kapag na-solve mo na lahat to, kasi deflection na to, di ba guys? Yung delta B, ayan no, deflection yan. FBB, deflection yan. FBC, deflection. Lahat yan deflection except yung BY, CY. Masosolve mo lahat to using virtual work method. Kapag na-solve mo na lahat yan, 2 equations, 2 unknowns ka na. And therefore, masosolve mo na si BY and CY. Kasi naka-equate naman yan sa 0. Wala namang problema dyan. Naka-equate naman yan sa 0. 2 equation, 2 unknown tayo dyan. Okay? Once na nasolve mo na si BY and CY, edi pwede ka na bumalik sa iyong actual beam. No? Masosolve mo na ngayon dito si AY and DY. Okay? Since the redundant forces and or moments have been calculated, the remaining unknown reaction can be determined from the equation of equilibrium. O kunyari dito, alam mo na si BY and CY. O di mag-moment ka na sa A, masosolve mo si DY. Or mag-moment ka sa D, masosolve mo si AY. Okay? Once all the support reactions have been obtained, the shear and moment diagram can then be drawn to obtain the maximum shear and or moments on the structure. O, pwede mo na kunin. O, pag alam mo na lahat ng reaction, di ba? Pwede ka na mag-shear diagram, moment diagram para makuha mo yung maximum shear and maximum moment sa beam. And then kung may pinapahanap na deflection at a certain point, di gamitan mo ng kung anong trip mo, DIM, area moment, virtual work. The deflection at any point on the structure can be determined using the same methods outlined previously for statically determinate structures. Okay? Yun po ang pinaka-concept ng consistent deformation method. Okay, ngayon, mag-try tayo mag-solve ng isang problem. Let's try to solve one problem. Okay, this is the problem. Wait lang. Close ko lang to kasi naglalag.
Okay. So, meron tayo ditong non-prismatic beam. Continuous beam siya. Parang same kanina sa naging explanation ko dun sa procedure, di ba? Determine the support reaction of the beam below. So, 4 na support reaction. We have vertical reaction sa A, sa B, sa C, and sa E. Non-prismatic beam, ibig sabihin, hindi constant ang flexural rigidity. From span AB, EI. From span BC, 2EI. And from span CDE, EI. May distributed load, 40 kN per meter. And point load na 210 kN. So, ngayon, ang first step is to solve for the degree of indeterminacy. Ito na yung actual beam natin. Original beam. Solution. Solve for the degree of indeterminacy. Yung formula natin nung prelim, di ba? R plus I minus 3M. So, ilang reaction ang meron ka dito? 1, 2, dalawa sa A, tig-isa sa B, C, and E. So, you have 5. 5R. Internal reaction, wala. Wala namang internal pin dyan. So, 0 yan. Minus 3. Ano yung M? Ilang members ba to? Isa lang to. O, baka sabihin yung 3 isang member lang to, guys. Ang member is kapag may internal pin dito, 2 member na yun. Wala naman. Okay, hindi po nagdi-dictate na other member na yung isang span sa flexural rigidity niya. No? Porket nagbago yung flexural rigidity, huwag niyo sabihin ibang member na yun. Isang member pa rin tong buo. So, 1 yan. Okay, so kaya meron tayong 5 minus 3, 2. Okay. 2 yung degree of indeterminacy natin. Therefore, meron tayong, the beam is statically determinate to the second degree and meron tayong 2 redundants. Okay, ang pipiliin ko na redundants is yung B and C. Okay, so tatanggalin ko sila. Okay, so applying the principle of superposition, ito actual beam natin is now equal to the primary beam. Yung primary beam is yung natanggal na yung redundant. Pinili ko si B and C. Plus yung effect ng redundant BY. RB pa lang yung ginawa ko dito, no? RB. So, again, inassume ko siyang pababa. Natanggal na yung mga original load, This is the beam na kung saan redundant BY is applied. Talaga. And then, plus, yung beam na kung saan si redundant CY naman yung applied. Or RC. RC pala tinawag ko dito, hindi CY. Okay. So, ito yung superposition. No? Pinaghiwa-hiwalay ko. Una muna yung primary beam. And then, inisa-isa ko yung redundant. Again, bawal nyo pagsamahin sa isang beam yung 2 redundant. Paghiwalayin nyo. Next. Elastic curve nito is ganito. Okay, since RB and RC yung sinusolve natin, the deflection sa B and C yung i-illustrate mo. So, dito sa primary beam, again, yung notation natin sa deflection is what? Delta B. Delta. Kaya delta B and delta C to. Okay, dito naman sa redundant BY, diba? YBB and YCB. Y yung notation natin, diba? Pag yung redundant force. Then dito naman sa redundant CY, ayan. Again, ito ay, paano basahin to? Deflection sa B caused by a force sa B. Deflection sa C caused by a force sa B. Deflection sa B caused by a force sa C. Deflection sa C caused by a force sa C. Okay, pag na-draw nyo na to, gawin nyo na yung compatibility equation. Okay, ang compatibility equation natin, again, yung magkahilera lang yung gagawin nyo. Yung original deflection natin is 0. So, pwede mo sabihin na 0 is equal to delta B plus YBB plus YBC. Same is true sa hilera ng C. 0 is equal to delta C plus YCB plus YCC.
Okay, ngayon, kailangan lumitaw dito sa compatibility equation natin si RB and RC. So, gagawin natin tong virtual beam. Itong beam na kung saan redundant BY is applied. Ang gagawin mo lang naman, papalitan mo si RB tsaka RC ng 1. Okay? Papalitan natin yan ng 1. Ayan na. So, ito na yung virtual beam natin when unit load is at B. Virtual beam natin when unit load is at C. Naglalag na naman. Okay, so, yung notation natin kapag virtual beam, ano na siya? F na siya, di ba? So, this is FBB, FCB, then FBC, FCC. Okay, again, yung rule natin, yung YBB, pwede mo siya i-rewrite as FBB times RB. Yung YBC, pwede mo i-rewrite na FBC times RC. Okay, ito. Dito naman, si YCB, pwede mo gawing FCB times RB. And then si YCC, pwede mo gawing FCC times RC. This is now your compatibility equations. Pero pwede pa natin dagdagan yan. Ito. Rule to. FCB is equal to FBC. Ito, yung deflection dito, caused by unit load sa B, is equal to the deflection sa B, caused by unit load sa C. Ito yung galing sa theorem or sa law ni Maxwell. Okay, discuss ko saglit to, si law ni Maxwell, no? Para magets. Mag-deviate muna tayo saglit sa solution. I-discuss ko lang yung concept ni Maxwell. So, hindi pa pala tapos sir yung concept. Ano ba yan? Okay. Ang law ni Maxwell states that the displacement of a point 1 on a structure due to a unit load acting at point 2 is equal to the displacement of point 2 when the unit load is acting at point 1. Ano daw ibig sabihin? So, kunin natin yung beam kanina. Okay. Dito, alam natin na si FCB is the displacement of C when the unit load is at B. Or displacement of point 1, tawagin natin point 1 si C, point 2 si B. Displacement of point 1 C due to a unit load at point 2 B. Ngayon naman, dito sa kabilang beam, si FBC, di ba point 2 natin si B kanina, si FBC ay displacement sa point 2B due to a unit load sa point 1C. Unit load Unit load. O sabi ni Maxwell, equal lang daw yung dalawa. Kaya FCB is equal to FBC. Yun na yun. Okay, makakasave kasi tayo ng time guys. Kasi ang dami nating deflection na isosolve dito. O, balikan natin. O, ito. Delta B, FBB, FBC, Delta C, FCB, FCC. 6 na deflection yung isosolve mo dyan. Pero since alam mo na yung Maxwell's law of reciprocal, magiging 5 na lang yan. Kasi equal na daw si FBC tsaka FCB. Equal na. Okay? Now, proceed tayo sa pag-solve ng mga deflection. Ayan na. Yung nakakatakot na table, ayan na. Oh, wait na. Okay, ito yung compatibility equations natin. Nire-write ko lang dito. And then, we have the primary beam, So, hindi mo na gagalawin si actual beam sa pag-solve ng mga deflection dito. Primary beam na. Okay? So, i-recall nyo yung concept ng virtual work, no? So, bago natin kunin yung mga moment function, syempre kailangan natin yung mga reaction muna dito. Reaction sa A, reaction sa A. Pero hindi ko na ipapakita dito sa video. I-ganun nyo na lang. I-verify nyo na lang on your own. I-solve nyo na lang on your own. So, yung reaction sa A, madali lang naman to guys. Simply supported lang naman. So, mag-moment ka lang sa A, mas kukuha mo si reaction sa E. Mag-moment ka sa E, makukuha mo yung reaction sa A. O, baka malito kayo. Baka ito na yung final answer nyo ng reaction sa A and reaction sa E, Take note, primary beam tayo dito.
Hindi ito yung actual beam. Primary beam lang to, yung natanggal yung redundant. Okay, so dito sa primary beam natin, nandito si delta B and delta C. Deflection yung dalawang yan. Isosolve natin yan ngayon kasi meron tayong delta B and delta C sa compatibility equation natin. Ang goal natin, masolve yung mga deflection dito para yung unknown na lang natin sa compatibility is RB and RC. Okay? So, virtual work method tayo. Anong first step sa virtual work from your midterm? Identify the discontinuity points. No? So, dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na discontinuity points. No? A, B, C, D, E. 5 discontinuity points. So, ilang hati, Vo? 5 minus 1 is 4. So, span AB, span BC, span CD, span DE. So, sa span AB, ang i-consider ko ay left. Ganon din sa span BC, i-consider ko ay left. And then, for span CD and DE, magra-right na lang ako. Okay? O, ngayon, solve ko to using my iPad. Hindi ko pala iPad to. Okay. So, kunin natin yung mga moment function sa span A, B, B, C, C, D, and D, E. Yung kapag master nyo na, pwede nyo siguro i-skip to kung paano i-solve. Pero para ma-recall kayo, no? Okay, span AB tayo. Okay, again, sa span AB, ito yung cut natin, no? I-consider natin yung left. So, magiging ganito siya. This is 40 kN per meter. Tapos ba x to? Oh, to solve for M, i-moment mo lang lahat ng load at point M or kung saan mo kinat. So, you have 461.67 x minus, bakit nagre-register to busit? Minus 40 times x moment arm x over 2. So you have M as katok 461.67x minus 20 x squared. Sensya na guys sa sulat kasi pasmado. O, ngayon sa span BC naman. O, tignan natin yung span BC. Okay, kung titignan nyo yung span BC guys, may nabago ba sa loading? Kung nag-cut kayo sa BC, imagine niyo, cut nyo dito, tapos consider nyo left. Di ba pareho lang siya sa span AB? Wala naman nadagdag na load. Wala naman walang bago sa loading. So, ibig sabihin, same lang yung moment function sa BC tsaka AB. O, kung di kayo naniwala, gawin nyo na lang. Pero dito hindi ko nagagawin kasi alam ko na pareho lang yung moment function sa AB tsaka sa BC. Wala namang nadagdag na load sa BC tsaka parehong left yung kinonsider ko. Okay? So, sabihin ko na agad na sa span BC, ito lang din yun. Same lang. Span CD. Span CD. So yan, span CD, ito yung cut natin. Kinonsider natin is left. So meron tayong 210 kN, 4 meters from E, and then 383.33. $383.33 tapos 210 which is 4 meters from E.
Tapos x2, di ba? Yung kung saan ka nag-cut. Tapos ito yung moment function na kukunin mo. So you have moment is equal to positive yung counter kasi right yung kinonsider. So you have 383.33 times x minus 210 times 4. Hindi, times x minus 4. Hindi ko na isi-simplify ito, ganito na. Okay, and lastly, sa span DE, CD tuloy ulit. DE naman, nagre-record ba to? Sa span DE, okay. Hindi pareho si CD kay DE kasi nawala na yung 210 kN mo sa span DE, so wala na. So sa span DE, ganito lang siya. Ay, dito. Actually, kahit nga di mo na i-drawing eh. Alam ko na agad na M is equal to 383x dito. Diretso na. O yan o. So yung moment function mo dito is 383.33x. Okay? So ito yung mga moment function natin, no? 461.67x minus 20x squared. So ito, nilagay ko na sa PowerPoint to. Ayan na. Ayan. Ayan din na yan. Okay. So ngayon naman yung small m ang kunin natin. Nilagay ko na guys sa isang table yung virtual. Di ba yung tawag natin dito is virtual moment function, yung small m. Yung virtual moment function ni delta B tsaka virtual moment function ni delta C, nilagay ko na sa isang table. Para hindi masyadong maraming table yung kailangan natin. Okay, ngayon, virtual moment function yung kailangan natin. Ibig sabihin, mag-a-apply na tayo ng virtual load dito sa BNC. Okay, tatanggalin na natin yung real loads. Ito lang din yung na-construct nating beam kanina, kung maalala nyo. Yan o, virtual beam when unit load is at B. Okay, so ang makukuha nating moment function dyan is M delta B. Kasi nasa B yung virtual load natin na 1. M delta B. Okay? Kailangan mo ng reaction dito. Nilagay ko na. Madali lang naman i-solve yan. No? 1 lang naman yung load mo. So 2/3, 1/3 dyan. Summation, mag-moment na lang kayo, hindi nyo alam gamitin. Moment sa A, makukuha mo tong 1/3. Moment sa A, makukuha mo yung 2/3. Okay, dapat nga, super easy na yan sa, sa level nyo dapat. Alam nyo, ang bilis nyo dapat i-solve yan. Okay, ito, shortcut na itong 2/3 do. That is, ano ba yung total length nito? 24. So, 16/24. Kasi 16 yung distance ni 1 from E. So, 16/24. Ito naman, 8/24. Kasi 8 yung distance ni 1 from support A. 8/24, 1/3. Okay, our goal is to solve for the virtual deflection sa B. Ibig sabihin, baka nalito na. Sir, akala ko ba yung virtual deflection is yung FBB? Hindi. Ito kasi yung kinonsider nating real beam, guys, no? Ito yung kinonsider nating real beam sa virtual work method natin. Okay, ito yung kinonsider nating real beam. And then, ito na yung, kumbaga, virtual beam natin. Tapos, yung M delta B is yung moment function natin sa virtual beam. So, uulitin lang natin again yung cut kanina. Ganyan yun, di ba? Okay, so gawin natin. Madali lang to, oh. Sa span AB, moment function pa rin to. Pero yung unit load nasa B. So, yung sa span AB, 2/3 lang naman yung nakuha dyan.
Kahit nga actually, huwag nyo na i-drawing eh. Imagine nyo na lang. 2/3 to, no? Tapos x to. So, ito yung kukunin yung moment function. I mean, m dapat to. So, ang m delta b mo dyan is simply 2/3 x. Okay, sa span BC naman. Pwede ko ba sabihin na same na si span AB kay span BC, yung moment function nila? Hindi ko pwedeng sabihin yon. Bakit? Kasi may nasamang 1 dito, oh, sa point B. So, isasama mo yan. Hindi na equal sa 2/3 x yung moment function sa BC. So, magiging ganito siya. Two-third dito, tapos may 1, 8 meters from point A. Okay, so ito yung moment function na hinanap mo. Ito ay x. So, moment function is equal to 2/3 x. Positive yung clockwise kasi left yung consider natin. And then, minus 1 x minus 8. Bakit capital M yan? Small m dapat yan. Okay? Binabox ko lang pero hindi to yung sagot ha. Walang puntos to pag nakukuha nyo. Okay, so 2/3 x, 2/3 x minus 1, x minus 8. Next, span CD. Okay, pansinin nyo. Si span CD tsaka span DE. May D dito ha. D dapat to. Si span CD and span DE, pareho lang yung moment function nila, guys. Imagine niyo kapag nag-cut kayo sa CD. O, cut nyo yung CD. Consider nyo yung right. 1/3 lang yung force mo dyan, no? Wala nang ibang force. Ganon din sa span DE. Pag nag-cut ka sa span DE, may D dito again, ha? 1/3 lang din yung force mo dyan. So, 1/3 x. So, ang gagawin ko, isa na lang siya. Span CD and DE. Di ba? Ang daming save na time pag ganyan. O, isa lang naman yung itsura ng cut nila eh. 1/3 dito, tapos x. O, ito yung moment na kinukuha mo. So, your M delta B here is simply 1/3 x. Positive. Counterclockwise. Kasi yung right kinonsider natin. Okay? So, yun na yung moment function natin. So, you have 2/3 x, 2/3 x minus 1, x minus 8, 1/3 x, and 1/3 x. Now, ito naman, sa M delta C. Pwede natin isolve si delta B actually. No, i-multiply na natin to. Pero, para aswan na yung solving mamaya sa calcu, kunin na muna natin tong si M delta C. O nga pala, yung limits ha, baka nakalimutan nyo. Yung limits natin sa AB is 0 to 8. Kasi from A to B, nag-start ka ng 0 sa A, papuntang B is 8. Sa BC naman, BC, ang B is 8 meters from A. C is 16 meters from A, kaya 8 to 16. Sa DC naman, ang naging reference mo dito is yung right na. Kasi right na yung consider natin eh. Diba? Yung nag-cut tayo, right na consider natin. So yung 0 natin nasa E. Kaya si DC, span DC, yung distance ni D from E is 4 meters. Distance ni C from E is 8 meters. Kaya 4 to 8 to. Sa ED naman, distance ni E from E is 0. Distance ni D from E is 4. Kaya 0 to 4 yan. Okay, now, solve natin na si M delta C muna. Si M delta C is, makukuha mo kapag nag-apply ka ng unit load sa C. So, ipakita lang natin ulit to. Yung na-drawing nyo na kanina na virtual beam when unit load is at C. Okay? Yung reaction dyan, dapat alam nyo na yan, 1/3 sa A, 2/3 sa E. Then yung cut, same ulit sa kanina. Ayan ulit.
kung paano ka nag-cut sa real beam mo, in this case, yung primary beam natin yung naging real beam, ganun din dapat yung cut mo sa virtual beam. So, solving for M delta C, sa span AB and BC, anong masasabi nyo? Same na, di ba? O, kapag nag-cut ka sa AB, ang force mo lang ay 1/3. Wala nang iba. Kapag nag-cut ka sa BC, consider mo left, ang force mo lang is also 1/3. So, same lang yung ano nila. Same lang yung moment function nila. O, ganun din sa CD tsaka DE. Same lang din yung moment function ni CD tsaka DE. O, imagine, nag-cut ka sa CD. Sa gitna ng CD. Consider mo right. O, ang force mo is 2/3 lang. Mag-cut ka sa DE. Wala na, may D dapat dito eh. Nag-cut ka sa DE. Consider mo right. Ang force mo ay 2/3 lang. Hindi nasama tong 1 sa lahat ng cut natin. Hindi nasama. So, wala na siyang effect sa moment function. Okay? So, pareho ang moment function ni AB tsaka BC. Pareho rin yung moment function ni CD tsaka DE. So, yun yung gagawin ko dito. Moment function for delta C. So, span AB and BC. Pareho lang yung itsura ng cut nila. Ganyan lang din. 1/3 yung force dito. Ito yung kinukuhanan natin ng moment function X. Okay, so M delta C mo dyan, kahit wag mo na i-drawing yan, imaginein mo na lang, alam mo na agad na 1/3 X yan eh. O, yan. And then for span, CD and DE, yung cut nila is the same lang. O, yan o. Delta C yan, hindi AC ha. M delta C is equal to 2/3 X. Yun. So, meron ka na. Sa AB tsaka BC, you have 1/3 X. Sa DC tsaka ED or CD tsaka DE, you have 2/3 X. Now, you can now solve for delta B dito. No? I-multiply mo using your calcu. Divide mo sa EI. So, gawin natin. Gawin ko lang siguro sa dalawa, AB and BC, then DC and ED. Pakita ko na lang. Okay. So, dito sa unang column natin, no? Yung sagot dito is integral of, ito, type mo lahat to, 461 parenthesis sa 461.67 x minus 20 x squared multiplied by parenthesis M delta B 2/3 x. So you have here yung limits mo 0 to 8. Okay, so you have 38,874.453 over EI. Ayan. Dito sa pangalawa. Okay, 461.67x minus 20x squared. O, nagbago lang yung pangalawang moment function. So, dagdagan lang natin to. 2/3 x minus 1 x minus 8. Parenthesis. Tapos, yung limits niya, 8 to 16. 81,968.64. Okay, 81,968.64. Over 2 EI. Sir, bakit may over 2? Kasi 2 EI po yung BC natin, di ba? Non-prismatic beam yan. Okay, so over 2 EI dapat kasi 2 EI siya. And then itong pangatlo tsaka pang-apat, kaya nabala dyan. Okay, ayun yung sagot. Okay, kapag tinotal mo to, di ba?
Pag ito-total mo to, makukuha mo na actually si delta B. Delta B na makukuha mo. So, okay ka na dito. Isa pa lang yun. I mean, dalawa. Isa pa lang yun na ano, na na-solve mo. Meron ka pang delta C, FBB, FCB, FBC, FCC. Di ba? Dito naman. Dito tayo sa delta C. Okay, para ma-solve yung delta C, itong capital M, multiply mo naman sa M delta C naman. Madali lang. Ito lang din yon. Ang nagbago lang dyan is yung pangalawa. 1/3 X na dapat. Limits is 0 to 8. 19,437.227. Ayan. And then, kaya na bala dito. Over 2 EI dapat pa rin to. EI. Ayan. Then, you total this one. Itong nasa hilera ni delta C. Makukuha mo na si delta C dito. So, dalawa na yung nasolve mo. Delta B. Ayan. Pag tinotal mo to, ito yung lalabas. Pakita ko. So, you have 38,874.453 plus 81968.64 over 2 plus 15596.871 plus 2761.458. You have 98217.102 over EI syempre. Okay? Then sa delta C naman, tinotal niya 96,877.512. Okay na yung dalawa. You have still 4 na unknown dito. FBB, FCB, FBC, FCC. Gagawin natin yon. Ganun lang din kung paano siya i-solve. Virtual work lang din. Okay. So, another table na po to. Okay? So, meron tayong hilera for FBB. Para yung total sa lahat ng nandito. Yung total ng lahat nandito is yun na yung FBB, FBC, tsaka FCC. Wala na si FCB guys, kasi equal na si FBC kay FCB. So kung ano yung makuha natin dito kay FBC mamaya, yun na yung FCB. Okay, yun yung Maxwell's Law of Reciprocal, di ba? So ito, sir, ba't na yan? Paano naging ganyan yan? Yung M delta B, paano sir naging M moment function ng FBB? Real moment function ng FBB naging virtual moment function rin ng FBB. Paano nangyari yon? Saan nanggaling itong mga to? So, pakita natin. Sulat ko lang muna. Si M. Okay, M delta B daw. Explain ko lang paano nangyari. Si M delta B daw is equal sa real moment function ni FBB tsaka virtual moment function ni FBB tsaka virtual moment function ni FBC. Tapos si M delta C, take note na nakuha na natin tong dalawa. Meron na tayo niyan, M delta B and M delta C. O kaya meron na ngayong data dyan sa column. Ito daw equal sa real moment function ni FCC tsaka virtual moment function ni FCC and then real moment function ni FBC. So, paano nangyari yan? Okay. So, balikan natin yung virtual beam kung saan natin dinerive si M delta B. Basta yung beam kung saan natin dinerive si M delta B, guys. So, meron kang A dito. B, C, D, E. Okay. Balikan natin dito yun.
Ito yan. Ito yung beam kanina, kung saan natin na-derive yung M delta B, di ba? Ito yung beam natin. So, may unit load tayo sa B. Okay. Okay. So, ito yung beam natin, nung dinerive natin yung moment function sa M delta B. Ngayon, tignan nyo yung beam na kung saan meron si FBB. Okay, balik tayo doon kanina. Ito din yun, oh. Hindi, iba. Yun ba yun? Ito lang din, guys, oh. Ito lang din yung beam na kung saan nandun si FBB. Ayan, oh, kita nyo? Andito rin si FBB. So, ito lang din yung real beam ni FBB. Di ba? Nakakalito. Ito lang din guys yung real beam ni FBB. Kasi dito mo makikita yung deflection ni FBB, oh. Yung virtual beam ni delta B is ito, di ba? Ito yung virtual beam ni delta B. Kailangan talaga master nyo yung yung virtual work para mag-gets yung concept dito. Ito yung virtual beam ni delta B. Ngayon, yung virtual beam ni delta B, which is ito mismong beam na to, siya yung naging real beam ni FBB. Siya yung naging real beam ni FBB. Ngayon, knowing that this is the real beam of FBB, ano naman yung virtual beam ni FBB? Ito rin. Ito rin, guys. Ito rin yung virtual beam ni FBB. Kasi 'di ba, kapag gagawa ka ng virtual beam ng isang deflection, mag-a-apply ka ng unit load sa deflection na 'yon. So in this case, kapag kukunin mo yung virtual beam ni FBB, yung unit load mo nasa B pa rin. So kaya ito pa rin yung beam mo. Okay? So pare-pareho lang pala siya. Pare-pareho lang. So, yung real beam ni FBB is the same sa virtual beam ni delta B. And also, yung virtual beam ni FBB is the same as its real beam. Pareho lang. So, wag mo na isolve yung mga moment function. Diyan, same lang yung makukuha mo sa moment function, sa virtual moment function mo kay delta B. Okay? Sir, bakit equal siya sa virtual moment function ni FBC? Okay. I-drawing natin yung real beam ni FBC. Hanapin natin. Asan yung real beam ni FBC? Saan na yun? Ayun. Sorry. Aha. Mali ito, Dito na nga lang. Dito natin tingnan. Pareho lang. Ito yung real beam ni FBC. Real beam ni FBC ito, Real beam ni FBC. Tingnan natin. Tandaan nyo, real beam ni FBC ito kasi nandito si FBC. Yung unit load mo nasa C. Okay, real beam of FBC. A, B, C, D, E. Ito siya. Okay. Ngayon, kung kukunin mo yung virtual beam ni FBC, diba nandito si FBC, deflection sa B with respect to unit load sa C.
Yung magiging virtual beam niya, guys, is dapat, di ba, ilagay mo yung unit load sa B. Kasi, di ba, deflection siya sa B. So, kapag kukunin mo yung virtual beam niya, yung unit load mo dapat nasa B. Kasi nandun yung mismong FBC. Oh, anong masasabi nyo dito? Yun oh, pareho lang siya. So, yung moment function na makukuha mo dito is small m BC. Small m FBC. So, kaya, nakuha to. Dito naman ang makukuha mo dito is big M ni FBC. Sa real beam niya, big M ni FBC, small m ni FBC. O, di ba? Basic. O, ngayon, ito naman. Paano nangyari to? Ano ba ano yun? Paano nangyari na yung virtual moment function sa delta C is equal to the real moment function sa FCC tsaka virtual moment function sa FCC tsaka real moment function sa FBC. Okay, balikan natin yung real beam natin sa delta C. I mean yung virtual beam natin sa delta C. So, yung virtual beam natin sa delta C is ito. Saan na yun? Ito. Ito pa rin. Ito yung virtual beam natin sa delta C. Ito yung real beam natin sa delta C, di ba? Andiyan yung real loads. And then, di ba sa virtual work method, kapag kukunin mo yung deflection sa C, mag-apply ka ng unit load sa C. So, ito na yun. So, yung itsura ng real beam natin sa delta C would be A, B, C, D, E. Oh, ito yung itsura ng real beam natin sa delta C. O, ngayon, anong itsura ng real beam natin sa FCC? Real beam sa FCC. Tingnan natin. Ito yun, oh. Guys, ito na rin yun, oh. Ito yung real beam natin sa FCC kasi nandito si FCC. Diba? So, same lang itsura niya. Same lang yung real beam ni FCC sa virtual beam ni delta C. Kaya same lang din yung moment function nila. O, ngayon, tignan naman natin ang virtual beam ni FCC. Okay. So, ito yun, ha. Virtual beam ni delta C, real beam ni FCC. Ito. Pareho lang itsura nila. Ngayon, how about yung, ito. Kita ba sa OBS? How about yung virtual beam ni FCC? Okay, from the real beam of FCC, gagawin mo siyang virtual. Okay, ano ba si FCC? Deflection siya sa C. Pag gagawin mong virtual beam tong real beam niya, tapos kukunin mo yung deflection sa C, hindi ba ito lang din yung itsura? Yung virtual beam mo sa FCC is just the same. Diba? Ganyan lang din siya. Ganyan lang din yung itsura niya.
kapag kukunan mo ng virtual, kapag gagawin mong virtual beam, yung real beam mo sa FCC, ganito lang din siya. Kasi deflection sa C yung kino-consider mo FCC. So sa C mo i-apply yung yung virtual load. Okay? Next, equal din daw siya sa real moment function ni FBC. Tignan natin. Asan ba yung real beam ni FBC? Yun ito pa rin. Ito pa rin si FBC Yung real beam niya, ito. Real beam ni FBC is ito. Diba? So, same lang din. Ganito lang din yung itsura niya. Kaya pa. Hindi na, sir. Kaya nyo yan. Ganyan lang din. Kaya equal yan sila lahat. Di mo na need i-solve ulit yung moment function. So, kailangan talaga guys ng analysis. Ang critical thinking. Kailangan mo ma-determine kung anong mga pare-parehong real and virtual beam dyan. No? Ika ka lang, may edit lang ako saglit. Parang may mali kasi dito. Pero, hindi naman naka-apekto sa solution. Hindi ko lang na-edit yung notation dito. So, balik-balikan nyo na lang yung mga explanation ko kung di nyo gets. Okay. So, we are to solve for FBB, FBC, and FCC. Ngayon, yung formula pa rin natin sa virtual work, di ba? Capital M times small m over EI. Okay. So, capital M ni FBB times small m ni FBB. Ito yun. Parehong M delta B yun. Parehong M delta B. I-multiply mo lang si M delta B sa sarili niya, or that is simply squaring delta B. M delta B. Kaya may square dito. Okay? So, ang gagawin mo dito is integral of 2/3 x squared from 0 to 8. Makukuha mo to. Integral of 2/3 x square, parenthesis mo Parenthesis mo kasi dapat yung buong 2/3 x ang naka-square. From 0 to 8, makukuha mo to. And then ito, square mo lang to. Integral of quantity 2/3 x minus 1 x minus 8 squared from 8 to 16. You will get this. Over 2 EI dapat Ito lang yung makukuha mo, 130.741. Pero since 2 EI ang span BC, divide mo sa 2 EI. Then doon naman, quantity of 1/3 x squared from 4 to 8, you will get this one. Quantity of 1/3 x squared from 0 to 4, you will get this one. Pag tinotal mo to, makukuha mo na guys si FBB. Ngayon, dito naman, sa FBC. Si FBC, again, yung formula natin sa virtual work is capital M times small m. Okay, and na-prove natin na yung capital M or yung real moment function ni FBC is equal lang din sa virtual moment function ni delta C. So, kaya naging M delta C to. Tapos, yung virtual moment function ni FBC is equal lang din sa virtual moment function ni delta B. Okay? So, kaya naging M delta C times M delta B over EI. So, ang gagawin mo dito, you simply multiply 2/3 x times 1/3 x. Integral na integral of 2/3 x times 1/3 x from 0 to 8. Makukuha mo to. Same is true na sa other. Dito, M delta B times M delta C from 8 to 16. Makukuha mo si 123.259 and then over 2 kapag trinay niyo tapos mali yung lumalabas, chat nyo lang ako. Baka may mali lang sa nyo. Or tingnan nyo muna kung tama yung input nyo. Then kung iba yung lumalabas, i-chat nyo ako. Ito naman, 1/3 x times 2/3 x from 4 to 8, you will get this. M delta C times M delta B Kahit magbaliktad si M delta C at M delta B, okay lang.
And then 1/3 x times 2/3 x from 0 to 4 is 4.74. Okay, and then last column sa FCC. Okay, na-prove natin na yung real moment function ni FCC is equal lang sa virtual moment function ni delta C. Ganon din yung virtual moment function ni FCC equal lang din sa virtual moment function ni delta C. So, kaya naging m delta C squared lang to kasi m delta C times m delta C lang din to. So, kaya naging ganito. Okay, so square nyo lang lahat nito. So, dito sa first row, 1/3 x quantity squared from 0 to 8. Makukuha mo si 18.963. And then 1/3 x squared from 8 to 16, makukuha mo si 132.741. Divide mo ulit sa 2EI kasi 2EI si BC. And then sa DC, 2/3 x squared from 4 to 8, 66.37. Then last row, 2/3 x from 2/3 x squared from 0 to 4, 9.481. Okay. Now, total mo na to. Total mo to. Parang ginawa natin kanina sa delta B at delta C. You will get this one. 160.186. I-post nyo na lang kung gusto nyo i-verify. I think tama naman na yung mga values dito. And then, ito, FBC, total mo to, makukuha mo si 137.482. And since, from our compatibility equation, si BC equal lang kay CB, nilagay ko na rin dito. Same lang sila. And then, FCC, wala nang boses. Total mo to. Okay, total mo to. You will get this one. So, na-solve mo na lahat ng unknown mo dito sa, hindi naman lahat. Wala pa rin si RB and RC, no? Na-solve mo na lahat ng deflection dito. Delta C, FCB, FCC. Mahaba talaga to, guys, kasi second degree to. Second degree yung indeterminacy niya. Mabilis lang to kung first degree kasi dalawa lang yung unknown mo na F kapag first degree. Ito kasi 4. Ay, isa lang ata yung unknown mo dun na F, so madali lang talaga i-solve yun pag first degree. Yun yung example 2 natin. First degree. First degree yun. Isosolve natin sa room, first degree. Okay? Ginawa ko ng second degree tong lecture video para mas mahirap and then pwede nyong balik-balikan. Okay, so meron na tayo lahat nito. We can now substitute these values dito sa ating compatibility equation. So, unahin natin dito sa 0 delta B, RB, FBB, RB. Okay, so, bakit CY to? Hindi ko na bago to. RC dapat to Delta B plus RBB plus FBB plus CY, FBC. So, i-substitute nyo lang dito, guys. No? Delta B, ito. FBB, ito. FBC, yan. So, magiging ganyan. Then, pwede nyo i-cancel dito si EI, guys. Kasi equal to 0 naman yan eh. Diba? Ganun pag algebra, pag meron kang equation na equal to 0, lahat ng denominator, pwede mo na i-cancel. Kasi essentially, pwede mo ilipat yung EI sa kabila. Eh, multiply din naman sa 0. So, kahit tanggalin mo na yan. So, magiging ganito. Okay? So, i-rearrange mo lang to. Ilipat mo yung constant sa kabila, magiging negative siya. Para pwede mo input mamaya dun sa mode 5.1 nyo. Yung mode equation, 2 equations. Ayan na. Okay? And then, second compatibility equation, ito yung delta C. Again, substitute mo lang lahat dyan. Yan, no? Ayan. Makakancel ulit si EI. And then, ayan. I-rearrange mo, ilipat mo yung constant sa kabila. So, sa calculate nyo, mode equation, mode equation 1, you have 160.186, 137.482, negative 98.217.102, 137.482,
161.185 negative 96,877.512. Okay, equal. So, yung RB natin is negative 363.126. Negative siya. So, ibig sabihin, mali yung assumption natin ng direction niya. Yun lang ibig sabihin. Negative 363 and then negative 291. Ayan. Okay. Nag-negative siya. Balikan nyo yung beam nyo na kung saan in-apply nyo yung redundants. Ito yan. Okay, yung in-assume natin na direction ni RB is pababa. Tsaka ni RC. So, ibig sabihin, dapat pataas talaga siya. Okay? So, kung yung initial assumption nyo dito is pataas, pataas din to, magiging tama yung sagot. Di mababago yung, yung tawag dito? Yung sign niya. Okay? Saan na yun? So, ito. So, palitan lang natin yung direction niya. So, dapat pataas siya. Pataas si RC. Okay, nasolve mo na yung dalawang reaction. Balik ka na sa actual beam mo to solve for the other reaction. Okay? So, meron ka na ditong yan na. Bakit AY ba? Sige, yaman na. AY nilagay ko. Sige. Ayan na yung sa actual beam mo. I-solve mo na si AY tsaka RE. Pwede ka na mag-moment sa E para ma-solve mo si AY. RE ata nilagay ko. Pareho lang yan ha. Di ko lang na-edit. AY o RE pareho lang. So, moment lang yan guys. RA times 24. Moment sa E. So, 363, 16. 291 times 8. Minus 40. Ito yun. Times 16, moment arm niya from E is 16, yung uniform load. And then minus 210 times 4. Makukuha mo si RA as 122.391. Tapos pwede ka na lang mag-summation Y to solve for RE. No? Okay, so RA plus 363 plus 291 plus RE minus 40 by 16 minus 210. So you will solve RE. 72.977. Yes! Tapos na. So, ganun guys, mag-solve ng indeterminate beam using CDM. Using the force method. Kailangan po master natin yung virtual work. So, balikan nyo yung virtual work method nyo nung midterm. I-master nyo yun. Kasi wala talaga. Hindi nyo talaga ito susundan kung di nyo alam yung virtual work. Okay, so that's it for this video. Mag-aral po kayo mabuti. Napakahirap po ng finals ng Theory of Structures. Study well. God bless and see you sa school. Bye-bye.